Hindi naman daw napapalaban sa Inglisan si Nathan pero madalas daw siyang nagno-nosebleed. Na kung minsan inaabot pa nga raw ng 3 beses kada araw. Nagsimula po ito nung mga nakaraang taon pa. Inakala ko na normal lang ito dahil po sa init ng panahon, sa pabago-bago pong klima natin. Minsan po inisip ko na dahil lang po siguro ito sa aking pagod or stress minsan sa iba pang gawain. May mga pagkakataong bigla-bigla na rin lang daw siyang binabalingoy-ngoy. Sa opisina po namin, bigla na lang pong natakot yung aking mga kasamahan sa trabaho dahil nakita po nila dumudugo na ang aking ilong na hindi ko rin po namamalayan. Minsan naman po sa isang pagpupulong kung saan ako po ang presider, nagulat na lang po ako na biglang may pumatak na dugo. At ang pinaka-worst po talaga sa akin pong pagtulog, nagigising na lang po ako na sobra pong may malagkit sa aking pisngi. At pagtingin ko nga po sa salamin, yun nga po ay dugo na. Ang sabi ng iba, posible raw na mangyari ito tuwing mainit ang panahon, kagaya ngayon. Pero may kinalaman ba talaga ang hot weather sa pagdurugo ng ilong? Nako, don't English me so that I will not nosebleed, diba? Yan ho ang kadalasan natin na biru-biruan pagdating sa pagdurugo ng ilong natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang nagiging dahilan ng pagdurugo ng ating ilong o pagno-nosebleed, lalo na kapag mainit ang panahon? Ang sagot po dyan ng mga eksperto, kadalasan daw kasi na nagra-rupture ang ating mga vessel sa ilong kapag mainit ang panahon. Imagine niyo na lang ang rubber hose na kapag nainitan, hindi ba mas rumuro po? Kung kaya mas mabilis po itong napuputol at yan po ang explanation kung bakit tulad po ng ating ilong, yung ating mga blood vessels ay mabilis ding mag-rupture. Pero not to worry dahil kadalasan naman hindi naman ito serious. Pero ito, papaano naman kaya yung kaso ni Nathan na kahit daw hindi naman mainit ang panahon ay madalas pa ring nagdo-nosebleed? Alamin po natin ang kanyang kwento. Dahil nababahala na, lumapit na si Nathan sa espesyalista. At ayon sa doktor, ang madalas niyang pagno-nosebleed, posibleng may kinalaman sa pagkakaroon niya ng allergic rhinitis. Napansin ko na parang dry yung loob ng ilong niya at may nakikita akong indication ng pagkakaroon ng allergic rhinitis. Dahil napapadalas din yung sipon niya, no? So yung mga symptoms ng allergic rhinitis is pagbabahing, or sneezing, rhinorrhea, or yung sisipon. So, nakaka-aggravate yon ng pagdudugo ng ilong. And at the same time, kasi nailisip ko rin sa kanya na meron siyang habit na malakas na pagsinga at minsan nakakalikot niya yung ilong niya. Pero sa check-up ni Nathan, lumabas na may butas din pala ang kanyang kaliwang eardrum. Kaya napaisip si Nathan, hindi kaya konektado ito sa madalas na pagdurugo ng kanyang ilong? Ang sagot ng ating EENT specialist. Wala akong nakikitang direct cause ng pagdudugo ng ilong niya nang dahil sa tenga. Incidental finding lang din kasi po yung tenga niya na kasi syempre because of check-up, kailangan mabusisi mo lahat ng eksaminasyon. So nakita ko nga na may butas yung eardrum niya. Kadalasan, hindi naman delikado ang pagdurugo ng ilong, lalo't kung maagapan agad ng pangunang lunas. Ito ang mga dapat tandaan kapag nag-nosebleed, pisilin ang ilong. Pwede ring maglagay ng cold compress sa ating nose bridge. Huwag tumingala gaya ng nakasanayan ng marami sa atin. Huwag ding suminga dahil mapapalakas pa nito ang pagdurugo. Big no-no rin na pasaka ng bulak o tissue ang butas ng ilong. Ang mga ito, ayon sa eksperto, wala raw maitutulong. Hindi rin dapat gawing habit ang magkalikot ng ilong. Kung nakararanas ng runny nose, gumamit ng nasal spray. Masasabi mo nating hindi normal yung pagdudugo ng ilong kapag ito ay malakas. Kumbaga, hindi siya yung tumutulo lang. Kumbaga, may bugso ng pagdaloy ng dugo. And at the same time, hindi ito humihinto ng at least 15 minutes or 15 minuto. Kahit pisilin mo yung ilong mo, kahit maglagay ka ng yelo na malapit dun sa ilong at hindi pa rin tumitigil ang pagdudugo. So, better na dalhin na sa emergency room yung pasyente for further assessment. At syempre, i-dispose ng maayos ang mga tissue na may bahid ng dugo para sakaling may sakit ang isang tao, hindi siya makapanghahawa. Kaya
Kaya sa susunod na magdugo ang inyong mga ilong na wala namang kaakibat na ibang sintomas, huwag magpanik. Sa mga binigay naming tips na mga tamang gagawin, dapat nose nyo na!